Dapat bantayan ang ating isip. Man's brain can be a factory of so much good, but it can also be a factory of evil and many, many mistakes. We are what we think. Sabi nila, we are what we eat. Up to a great point, it's true. But more than that, we are what we think. We are our thoughts. So it's important for God's people to always watch their thoughts. Ang atin pong pag-aaral ngayon, 5 dangerous thoughts. Na isa man sa 5 ito, kung nasa atin pong isipan, dapat nating iwaksi at dapat nating talikuran. Heavenly Father, we thank you for who you are in our lives. Thank you, Lord, for your victory. That we are here today to worship you, to give you our thanks, our offerings, our hearts, and to listen to your word. We pray that you're going to empower each one of us to understand your words. That your words will be light, medicine, salt, guide to all of us. Nawa, Panginoon, ay mangusap po kayo ng may kapangyarihan. You have given us free will, but we surrender that will to you now, and we ask you, Father, to let your will be done. Preside over this activity, and may you speak to us powerfully. In the name of Jesus, we reject, we rebuke, and drive away any presence of evil. We ask you, Holy Spirit, to give us powerful filters so we can choose the truth from lies. And we want only the truth from you, O God. Lead us. Teach us to rediscover our weaknesses so that we may get rid of them. Teach us, Lord, to reassess our lives. And now, O Lord, to examine our thought life. Lead us. Teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. 5 dangerous thoughts. Kung meron po tayong makikitang isa man lang sa 5 na ito na nasa buhay natin, sulit ang ating pag-aaral. Sapagkat napakahalaga na laging suriin. Kung paano tayo nag-iisip, ganun tayo nagsasalita, ganun tayo kumikilos, ganun tayo nabubuhay. One great lie that must be corrected is the thought that security is found in connections or possession. Many people develop great networks in their lives, relationships with people, so that they'll feel secure. Many people try to rise above others so that they could go to higher and ever heightening positions because they think that security is found in connections or possession. But security is found only in obedience to God. Nung unang panahon po, si Queen Esther was already queen and she was in a very, very comfortable, very nice position. But there was trouble. And for a while, she was not clear about what she should do, whose side she should take, and what act she should do. But her relative reminded her of a great important truth. Esther 4:12-14. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. The king was deceived into making a very harsh decree that the Jewish people would be destroyed. At yung mga Jewish people po noon ay mga aliens lamang, mga sakop, captives, mga bihag sa isang mas malaking empire. And Esther became queen of that empire. Well, one of the wives of the king anyway. At nung nagpadala sa kanya ng mensahe ang kanyang kamag-anak na kailangan, you must represent us before the king and you must speak. Pero sabi ni Esther, hindi ako pinapatawag. Paano yun? Hindi naman pwedeng lumapit sa hari ang hindi tinatawag. So parang hindi ako makakatulong. So sabi nitong si Mordecai, baka akala mo kung queen ka, nakatira ka sa bahay ng hari, maliligtas ka. Pag hindi mo ginawa ang dapat mong gawin bilang anak ng Diyos, hindi ka nagsalita ng dapat mong sabihin, ikaw at ang iyong mga kamag-anak ang malilipol at ang Diyos ay pipili ng ibang magagamit niyang instrumento para tulungan ang kanyang mga anak. So, Mordecai was reminding Esther that you should not feel secure just because you're queen.
You should not feel secure because you're in the royal household, but you must obey God's voice and do what is right. Kahit po sa atin ngayon kuminsan, marami mga tao ipinagbibili na ang kanilang kabanalan, ang kanilang espiritu, tumaas lang ang posisyon, magkaroon lang ng mga connection because they think they'd be secure when they are well connected. But our true security is being connected with God. Security is in obeying God's will. It is not in our position, not in our wealth, not in our possessions, but in obedience to God's will. Because God is God. Hindi naman mahirap isipin na ang God ay God, therefore siya lagi ang magwawagi. Although at times, it seems like the enemy can win. Pero hindi yun ang totoo at hindi yun pwedeng magtagal. Matthew 7:24-25, the Lord even illustrates what security can be. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Nagbigay po ang Panginoon ng kwento, dalawang uri ng listeners, yung sumusunod sa kanya at hindi. Inihalin tulad niya sa dalawang uri ng gusali. Yun daw hindi sumusunod sa kanya ay parang bahay na ipinatong lang sa buhangin. Nung bumagyo, bumaha, humangin, syempre nagalaw ang buhangin dahil hindi yun stable, nagiba ang bahay. Pero yun daw nakikinig sa kanyang salita, parang yung bahay na nilagay sa bato, sa ibabaw ng mataas at solid na bato. Umulan, bumaha, humangin, nakatayo pa rin ang bahay. Dahil siya ay nakatindig sa bato, sa katotohanan, at sumusunod siya sa Diyos. You want to be secure in life? Obey God. There is so much insecurity around us. Emotional, physical, mental, intellectual insecurity, spiritual insecurity, and the answer is still Jesus and obedience to God. So don't ever think that security is in positions or connections. Although it's not wrong to have a good position and many connections, pero dapat icing lang yan sa cake. You know how empires come and go. You know how great people fall. There is no one secure when it comes to just position. But security is in obedience to God. Is there any area of your life that God is asking to be obeyed? And we are disobeying precisely because we want to be more secure. What do you think? That by obeying God, you will be more insecure or more weakened? Obey God. Another dangerous thought that seems to be prevalent in society and must definitely be never, ever found among God's people is to take advantage of the weak. To take advantage of people who are not strong. Zechariah 7:10, do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. In other words, the widow, the fatherless, the orphan, the foreigner, the poor share a common denominator. They are weak. Hindi sila malakas, sila'y mahina. Mga balo, mga ulila, mga banyaga, at mga maralita. In a manner of speaking, Zechariah is saying, do not oppress the weak. Do not take advantage of the weak. Nangungutang na nga dahil gipit na gipit, papatawan mo pa ng pagkalaki-laking interest. Hindi you're taking advantage of somebody's weakness. Dala-dala na nga sa iyo yung hikaw, yung alahas, ibinebenta dahil magpapagamot, lalo man tatawaran ng tatawaran at babaratin ng babaratin. Kaya nga, nagbebenta yung tao dahil nagigipit. Maraming mga tao pagka nakakita ng weakness, sasamantalahin. Kaya po maraming mga bata abused. Kuminsan abused ng sariling magulang, verbally abused. Abused kung minsan ng pangalawang asawa, pangalawang husband, pangalawang wife. Abused kung minsan ng mga pinapakitirahan, ng mga tiyo at tiya. Because children don't know any better. Hindi nila alam ang mga pwede nilang lagyan, tayuan at posisyon, kaya madali silang pagsamantalahan at kawawain. Kaya maraming mga mangmang ang naaagawan ng mga lupa at mga ari-arian, pinagsasamantalahan ng marurunong. Ang karunungan ay dapat ginagamit para ating arugain at tulungan ang mga mangmang, hindi sila para pagsamantalahan. Kaya nakikita natin po yung mga illegal aliens sa ibang mga developed economies. Palibas at alam ng mga employer na wala itong visa para magtrabaho o wala itong work permit, babayaran ng keliit-liit sa kalaki-laking ginagawa, pagsasamantala sa isang mahina. Because when you have no legal personality, you're very weak.
Kahit sa mga magnobyo at magnobya. Nangyayari ito. Lagi na lang napakatigas ng loob nung isa kasi alam niya, nasukat na niya na yung boyfriend niya laging susuko. Kaya ang lakas-lakas niyan loob makipag-away. Kahit naman ayaw niya makipag-away at gusto na rin niya makapagkasundo, pero alam niyang mas mauunang susuko ito kasi mas mababa ang loob, mas mahina ang loob. Kaya lagi na lamang na kanyang pinagmamalupitan. Samantalang kung alam mong mahal na mahal ka niya at hindi makatiis na wala ka, dapat mo nga lalong mahalin hindi yung pagsamantalahan. Dahil alam na alam mo. O hindi ba hinihintay ka niya? Hayaan mo maghintay, hindi aalis yan. Hindi ba dapat nating lalong pahalagahan yung nagpapahalaga sa atin? Kaya yung mga magulang, hoy, pagtayo nyo anak pag ikinasal, tapakan mo siya ha. Una mong ilabas yung paa mo sa pinto ng simbahan para makaya mo siya. Sa kagustuhang kayanin ang kapwa. Sa halip na ituro ang mabuti na o magsunuran kayo sa isa't isa at ikaw ay sumuko sa kanya at sumuko siya sa iyo. Ang itinuturo ng mga kamag-anak ay ikaw ang magwagi, ikaw ang kailangang mamayani. Kita nyo kung ito ay iisipin ng isang tao sa kanyang mapapangasawa, sino pa ang hindi niya pagsasamantalahan pag nanghina? Kaya may mga teachers na napagsasamantalahan ng mga estudyante na gustong pumasa pero ayaw naman mag-aral. Because people take advantage of the weak. Sa mga magkakaibigan at magkakabarkada, lagi na lang merong isang mascot, laging merong isang para siyang payaso. Isa siyang lagi na lang inuutusan, binibiro, binabatok-batukan, kinakawawa. Samantalang mabait nga yung tao, kaya nangyayari yun. Shouldn't we value that person all the more? But you know, if water follows the path of least resistance, well, it's because it is water. But people who have values, especially Christians, must never do that, to pressure those that can be pressured, but to take care of the weak. Exodus 22:22-24. Do not take advantage of a widow or an orphan. If you do and they cry to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused and I will kill you with a sword. Your wives will become widows and your children fatherless. Siyempre, weekend yung mga widow. Lalong-lalo hindi sila dating naghahanap buhay, bigla ngayong namatay ang asawa, they are very, very compromised. All the more na dapat lagi silang tulungan at alagaan. Hindi yung alaga na lang ng mga lalaking kindat-kindatan yung mga widow. So, ay, widow yan, nalulungkot yan, kindat-kindatan natin. To take advantage of a weakness. It is important to be godly in this area. Na pagka kuminsan nagkakaroon ng mga crisis, ang mga may tindahan nagtataas agad ng presyo kahit hindi naman mataas pa yung bilhin nila doon. This is taking advantage of the weak. It is important to change in this area of our lives because God takes care of the weak. Taking advantage of the weak is evil, especially taking advantage of children because they are innocent. They don't know how to defend themselves. They don't even know if they're being attacked. Another dangerous thought that we should examine if it is present in our lives. That salvation is a racial and a corporate issue. May mga tao, tuturuan mo, halika mag-Bible study tayo. Bakit? Para malaman natin daan sa kaligtasan. Ay, naku, may relihiyon ako, doon ako ipinanganak, doon ako mamamatay. Akala niya kasi ang salvation is a religious issue. It is a matter of affiliation or membership. And there are many people who say, basta mag-join ka ng church namin, masasave ka. Or salvation is a genetic issue. Ay, ang mga Israelite lang ang save. Kailangan kopyahin natin ang mga Israelite para tayo masave din. Kopyahin natin ang kanilang tugtog, ang kanilang kasuotan, ang kanilang pagkain, ang kanilang kultura, ang kanilang mga piyesta para tayo masave. Nowhere does the Bible teach that. In fact, the Lord speaks about Israelites becoming too proud of themselves. Matthew 3:9, and do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Sabi ng Panginoon sa mga nagyayabang dahil sa kanilang heritage, dahil sa mga Hudyo, hindi na namin kailangan yung salita mo, hindi na namin kailangan ng ganitong teaching kasi ang heritage namin, we are Jewish. Sabi ni Lord, aba, huwag niyo ipagyabang na magulang niyo si Abraham. Kahit itong mga batong ito, kung gugustuhin ng Diyos, pwedeng mga anak ni Abraham, maging anak niya ni Abraham. Huwag yan ang ipagmalaki ninyo. So, importante yon mga kapatid na iniisip din natin yan because we are surrounded by so many people who say, kami lang ang save. Pagka member namin kayo, masasave kayo. O kopyahin natin ang ganitong lahi sapagkat sila ay mas maka-Diyos. Sapagkat ang tunay na espiritu ng Diyos ay maaring manahan sa bawat lahi, sa bawat bansa, sa bawat tao. Hindi natin kailangan mangopya ng iba para lamang tayo maging maka-Diyos. That when we understand God and we reinterpret
the Spirit and the universal truth of God in our lives, then we indigenize the faith and it even becomes more powerful. So do not consider yourself permanent or indispensable in God's economy just because of connections, just because of affiliation. Salvation is always personal. Yung personal relationship natin sa Panginoon mahalaga. That it is possible to know Jesus as Savior and Lord in whatever place you are in whatever religious affiliation you have. But after receiving Jesus as Savior and Lord, and when we read the Bible and when we weigh it, natural, nagkakaroon ng pagbabago yung ating religious practices. But practices alone do not save. Salvation is very personal. Kaya sabi sa John 1:12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So this is to all who received Him. In whatever station in life, to all who received the Lord, they were saved. Huwag po tayong magkakaroon ng sobrang pagmamalaki tungkol sa ating mga affiliation, sa ating mga memberships, sa religious identity, because spirituality is personal. Meron pa pong isang thought na very dangerous, na dapat lagi nating sinisiyasat ang ating sarili. I am above others. I am above others intellectually. Mas marunong ako kaysa sa inyo. So pag nagsalita ako, makikinig kayong lahat. Pag nakiksasalita kayo, di ko kailangan makinig. Lalo sa mag-asawa, mas marunong ako sa iyo, mas may pinag-aralan ako sa iyo, mas malaki ang kita ko sa iyo. So shut up ka lang, ako lang magkasalita. I am above you. I am above others materially. Mas mayaman ako, mas marami kong dinodonate, mas marami kong binibigay. Therefore, I deserve more attention. I should be heard more. I should be more prominent. I am above others socially. Organizationally, I am above others. Mas mataas ang ranggo ko. Ito po isang malaking sickness ng napakaraming mga tao, maski kuminsan mga anak ng Diyos. Na laging nagmamataas, inilalagay ang sarili sa mas mataas na dapat lagyan. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. Kaya nag-away tayo, ikaw ang dapat unang bumati kasi mas mataas ako kaysa sa iyo eh. Mas tama ako, mas superior ako kaysa sa iyo. Dumarating ako, pansinin na ako dahil mataas ang aking kalagayan. Pag may sinasabi ako, makinig kayo. Pag meron akong kagustuhan, yun ang dapat mangyari. Pupunta tayo sa isang restaurant, so ano mangyari? Yung magustuhan ko ang kainin natin. Meron tayong panonooring pelikula, yung gusto ko ang papanoorin natin. This is childish behavior. Nakikita po natin ang mga tao habang nagmamature, lalo tayo nagiging mapagbigay. Sige, kung ano ikaliligaya mo, nagpaparaya tayo. Pero yung laging gusto mo ikaw ang nangakapangyari, ikaw lagi ang nasusunod, it's a sign of childishness. I am above others. Mayroong mga taong hindi makate ng Bible study because I am above the teacher. Mas marunong ako mag-pronounce ng F kesa sa teacher. Mas tama ang grammar ko. Mas mataas ang pinag-aralan ko. Mayroong hindi makakasama ng choir kasi mas magaling ako kaysa sa director. You know, there's a big problem when it comes to subordinating ourselves to other people. And this is one of the major factors why many people cannot find a ministry in the church. Because they don't want to be submissive. They think that people should submit to them all the time. Kaya ipinapaalis ng Panginoon sa atin yung ganyang spirit. Sabi, submit to one another. Outdo one another in acts of humility, not in acts of pride and arrogance. And there's another very prevalent, dangerous thought. I will satisfy my lusts. Lahat ng hilig ko, gagawin ko. Lahat ng gusto kong bilhin, bibilin ko. Lahat ng gusto kong gawing layaw at sarap ng katawan ko, gagawin ko. If it feels good, I'll do it. And this is where many people fall. This is where many people fail God. Yung lagi na lamang silang sunod-sunuran sa kagustuhan ng kanilang katawan. Yung mga gustong matulog ng matulog ng matulog, hindi na magtrabaho, puro tulog ang inaatupag. Yung mga gustong ipaghampasan ng katawan nila sa apat na sulok ng mundo, careless sexual abandon, people do it. Sabi, this is my body, so I'll do with it whatever I want. No, sir. No, ma'am. Your body is not yours. Sabi sa Bible,
you do not even own yourself because you're owned by God. So glorify God in your body. That your body is a temple of the Holy Spirit. That we should glorify God through our lifestyles. Hindi puro indulgence. Give in. If it feels good, do it. And this is what negative advertising or the negative effects of advertising can do to us. Na bumagsak na yung resistance natin, lagi nating sundin ang ating gusto. So, estudyante, gustong umabsent sa klase, yun ang gagawin. 7 taon na sa high school, second year pa rin. Mga anak na gustong sundin ang kalooban nila, they will disobey their parents kahit mabuti ang ipinapagawa sa kanila. Mga asawa na hindi marunong magbigay sa kanilang kapwa, sa kanilang asawa. Kaya ang kinakawian, nagkatalo, naghihiwalay, nagkakagulo. This lust for power, this lust for pleasure, this lust to possess many things. Romans 13:14, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Sabi, yan ang gawin yung kasuotan, ang kabanalan ng Panginoon, at huwag niyong laging isipin kung paano ninyo susundin at mapagbibigyan ang mga hilig ng inyong katawan. But remember, this is the sinful nature. May mga hilig naman tayong harmless. Gusto mong uminom ng mainit na tsa? O sige. Gusto mo na malamigan ka ng electric fan? O sige. Pero dapat nating hinihiwalay kung ano yung sinful lusts and sinful desires. That which cause us to use others and treat other people as just instruments in pleasing ourselves. It is not glorifying to God. That which violates God's moral law. Kailangan kong magnakaw para lamang masunod ang gusto ko at hilig. Kailangan kong itinda ang aking katawan at ang aking puri para lang mabili ko ang mga gusto ko. Ito ang dapat nating chinecheck. O kaya yung lust for pride. Hindi natin maisurrender ang ating sarili sa dapat nating sukuan. Hindi natin makasundo yung dapat kasunduin. Hindi tayo nagbibigay, humihingi ng patawad, nagsasabi ng sorry because it is in my lust to what? To always win. Sabi, do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. And of course, the reverse is how to gratify the urgings of the Holy Spirit. It is in the mind where everything happens. Because the moment your mind decides that you should lose a spiritual battle, then your body follows and you lose. Ang dapat nating bantayan, lagi na ang ating isip. Magtataka ka, ang mga tao, may gate ang bahay, may lock. Ang pinto may lock or locks. Pag pumasok sa kwarto, may lock pa uli. Ang mga bintana may rehas. Yung mga ibang bahay may mga alarm pa pag biglang may pumasok at hindi nila papasokan. May mga bantay pang aso. Yung iba may bantay pa talagang security guards ang mga bahay. Talagang hindi nila papayagan na pasukin ang kanilang bahay. Pero pinapayagan nila na lahat ng kasalanan, lahat ng dumi, lahat ng basura, pumasok sa isip nila. May bantay pa daw sa pinto, may rehas pa daw sa bintana, pero kahit ano nalang makita sa TV, kahit ano nalang makita sa pelikula, kahit anong mabasa sa mga signboard, madinig sa mga radyo, sa mga advertisement, kinakain lahat, pinapamuhay lahat. Ayaw nila na nababiolate ang kanilang private space, pero pag may nagbubulong na, gumawa tayo ng mali, gumawa tayo ng masama, pinapayagan nilang pumasok sa tenga nila. Wala man lang proteksyon ang isip. Wala man lang barrier, walang bakod. Lahat na lang ng pwedeng marumi at kasalanan, pwedeng tumambak sa isip. And remember this, pag matagal na iniisip, pag laging nadidinig, ang tendency, sundin. Kaya mga advertisements, nagbabayad sila ng malaki, paulit-ulit yung message nila kasi pag laging nadinig, tumatanim sa utak at mamaya hindi ka na nag-iisip pag nasa supermarket ka, pinipick up mo na yung produkto na lagi mong nadinig na ina-advertise. Kaya mahalaga, mga kapatid, babantayan natin ang ating isip. Sino ang mga tao na ginagamit ni Satanas para bulungan kayo ng kung ano-anong mga temptation? Bubulong-bulong sa'yo, hoy, gawin natin to, gimmick tayo. O ito ang payo ko sa'yo, kailangan ganitong gawin mo. Fini-filter po ba natin yan? May salaan ba tayo? Ang salaan natin dapat ang salita ng Diyos. We say, well, what you're saying is really against Matthew 7 verse 2. But wow! We're talking. No? Pag sinasabi mo na yung sinasabi mo, hindi yan biblical. It is precisely against Zechariah 3:7. Yung alam mo, dapat kasi alam nating bantayan ang ating isip. Sapagkat si Satan, walang gagawin niya na direct
Hindi naman niya hahawakan yung kamay mo para ipasampal ang yung kalaban. Kakausapin niya ang iyong isip. At sa dami ng nakita mong mga drama na sampalan ng sampalan, ang tendency mo talaga, manampal ka na rin. Sa dami ng napapanood mo kung isang drama ng mga yung sobrang witty, kunwari, yung mga salita na nakakapagpababa ng kapwa at nagpapataas sa sarili, cutting others and elevating oneself, ganyan yung mga script ng mga drama. Marami kang mapapanood ng mga tao ngayon sa tunay na buhay, ganun sila magsalita. Magkano ka? Doble mo. Aba, pang TV ang script nito. Di ba? Yung iinsultuhin yung kapwa ng tuloy-tuloy na non-stop na pagsasalita, pang Sharon Cuneta na script ito Pero kapapanood, lumalabas sa bibig. Kaya dapat sabi natin, pelikula lang yan, hindi yan totoo. Pero pag sinabi natin na ito ang gagawin ko, sobra ang effect sa atin ng media. Dapat bantayan. Dinidiktahan tayo, sinisigawan tayo, kinakausap tayo every waking moment. Kahit saan ka tumingin may billboard, kahit saan ka makinig na radyo, may nadidinig kang commercial. Manood ka ng TV, puro commercial. Tingnan mo yung magazine, puro advertisement. They all like to sell. And do they care if you have to sell your soul just to be able to buy their product? They don't. Kaya dapat po pinipili natin. Sino mga nakakausap nyo madalas? Pinipili nyo yan because whether you like it or not, people you talk with will influence you. Yung lagi niyong kausap, lalo't lagi kayong kinakampihan, be wary of people who always take your side. Ang nanay ko kasi ganito ang nanay ko aswang, ang nanay ko manananggal, ang nanay ko kumakain ng atay, etc. etc. Yun ang makausap mo talaga, evil yung nanay mo, evil talaga siya, evil siya. So ano mangyayari sa'yo? You will hate your mother. Dapat ang kinakausap natin yung may mga nagbibigay ng balance. No? Ang nanay ko, ganyan. Sabi, hindi naman siguro. Yung nanay mo naman ganyan. Ay, maghanap ka ng kausap mo. Ayoko na sa'yo. Usually, ayaw mong kausap yung kinokorek ka Pero alam niyo mga kapatid, pag may nagkokorek sa atin, mahalagang kausap yun. Nabibigyan niya tayo ng balance. Huwag tayo laging humahanap ng kakampi. Kasi pag lagi tayong kinakampihan, lumalaki lang ating ulo, nadiligaw lang tayo ng landas, nawawalan tayo ng balance. Value people who disagree with you, especially when they have to. These are your good advisors and these are true friends. What is in your mind? What do you allow to enter your mind? Gusto natin ng pagbabago? Ang kailangan natin ay pagbabagong loob, pagbabago ng pag-iisip. Sapagkat ang lahat na ipapanalo o na ipapatalo dito. Mga kabataan na lagi na lamang niyayaya ng boyfriend na magbiglang liko. Kailangan ang laman ng isip natin, yung salita ng Diyos, yung pangkontra sa mga maling mga sinasabi ng mga malalapit sa atin. At lagi nating, we will have to treat with suspicion people who are close to us. Because they can influence us so much more than people who are not close to us. And usually people who are close to us have access to our hearts, to our minds. We hardly ever become defensive when they speak. We hardly ever become curious examiners of what they say because they have gained our trust. Kaya lagi din tayong sinusuri dapat yung mga taong pinagtitiwalaan na natin. Pwedeng sila ang maging daan para tayo madaya. Just like how Peter was deceived by Satan. Katulad ng sinabi ni Lord, pupunta ako sa Jerusalem, I'm going to die there, I'm going to suffer. And sabi ni Peter, Lord, I will not allow it. It must not happen to you. Sa biglang tingin, mukhang mabuti dahil mapagmahal siya sa Panginoon. Pero kung ang Panginoon ay hindi namatay para sa atin, di walang salvation. Kaya ang sabi ni Lord kay Peter, get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. And this is Peter. Kung pwede siyang ma-deceive, para maging instrument siya to possibly deceive the Lord. Kaya lang si Lord may filter. Alam niya agad, satanic thought yan, Peter. It doesn't belong to this conversation. It must not even be considered. So pag may nagbubulong po sa atin, may nagsasabi, lalo yung parang kakampi natin, gusto niya tayong mapabuti sa biglang tingin, pinifilter pa ba natin yan? Hindi yata maganda yung suggestion mo sa akin. May mga babae, naku, problema ko, asawa ko, ganito, ganyan, 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 ganyan. Ang payo ng kaibigan, kumanti ka. Have an affair. May mga ganyang payo. May ganyang mga payo. Kasi yung mga babaeng ito na meron ding affair, gusto nila pare-pareho na lang lahat ng babae sa paligid nila na may affair din para tabla-tabla na. So sinasabi mo dapat sa kaibigan mo, get behind me, satanika. You are not on the side of God. You are not even on my side. Namang problema lang ako dito pero itutulak mo ako.
Sa mas malaking problema. Mga kaibigan na, may problema ka pala sa mga parents mo, halika, drugs muna tayo. Di ba? Yan ang mga payong hindi masasabing dapat mong pakinggan. Careful. Every human activity begins with a thought. For instance, you're here because you thought of coming here. I don't know when you decided to come here. Maybe last week, maybe kanina, maybe kahapon, but you decided to be here. That's why you're here. Kahit masabi yung pinilit lang kasi ako nitong katabi ko, ililibre daw ako ng lunch pagkatapos. Pero nag-decide ka pa rin na sumama. Hindi ka naman pwedeng buhatin at kalad ka rin na tutukan ng baril para magpunta rito. At kahit tinutukan ka pa rin, pwede ka mag-decide na magpabaril o sumama. Diba? Pero you have to decide. That's why the battle happens in the mind. And most of the time, even God's people are not always conscious of that. That the mind is a battlefield. Pag sa mind level, thought level, natalo ka na, lahat ng mangyayari sa physical level, susunod lang sa decision na yon. But in your mind, pag nag-decide ka na, susunod din ang iyong katawan kung tama ang iyong gustong gawin. Control the thoughts and you control life's direction. You control the activity. You control the outcome. Kumisan may mga magsasabi, Pastor, litong-lito na po ako kung saan-saan po napupunta ang buhay ko. Aba, hindi mapupunta ang buhay mo sa ganon kung hindi ka nag-decide na sumunod doon. Makiayon, makianod, sumama. Kaya magulong buhay mo kasi magulong isip mo. Kaya naligaw ang buhay mo, naligaw ang pag-iisip mo. Kaya napatama ang buhay mo dahil napatama rin ang iyong pag-iisip. So it all starts with the mind. Therefore, we have to be very careful. Alam niyo po, merong mag-asawa nung panahon ng first generation Christianity, first century Christianity. May need ang church, so itong mag-asawang Ananias and Sapphira, tulad ng mga ibang mga members ng church, they decided to sell a property so that they would give the proceeds of that sale to the church because the church had a need. At matapos makapagbenta ng property ang mag-asawang ito, nagpasya silang dalawa na dayain ang church. Sabihin natin, ganito lang ang pinagbentahan para may kupit tayo. Nag-agree ang mag-asawa. At nung sinabi nila kay Peter na ito po ang pinagbentahan natin, sa Acts 5:3, Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Mag-asawa kayo, nanumpa kayo sa church, nagbigay kayo ng commitment, pagkatapos na dumating na yung pera, naging cash na yung land nyo, binless kayo, naging na yan, na-liquidate, eto na ngayon. Magkakasundo naman kayo ngayon na dayain yung church. At alam nyo yung mag-asawa po na yon, namatay sila nung araw na yon. They dropped dead in front of everybody. Isa-isa, kasi una dumating yung asawa, tapos mamaya sumunod yung isa, kaya hindi sila sabay. Pero pareho silang namatay nung araw na yon. Ano po ang kanilang pinakamalaking pagkakamali? Pinayagan nila si Satan. Sabi, how is it that Satan has so filled your heart? It is also a way of speaking, how is it that Satan has so filled your mind? That's why it is important for us not to allow Satan to fill our minds, to influence our thoughts. We should control and examine our thoughts. Kuminsan pwede na tayo sa etiquette. Nakokontrol na natin ating bibig, nakokontrol na natin ating kilos, yung ating good manners and right conduct. Pero what is in our mind? That's a good question. Because what is in your mind will always find a way to come out in your life, through your life, and by the life you live. All of us should be careful to label and identify dangerous thoughts. And what do you do when you hear an ungodly thought? Expel it, reject it right away. Crush it underfoot like a poisonous scorpion, because it is. Huwag na nating pinapatagal pa. Ano kaya, magkating classes ako bukas? Huwag nang patagal pa. No, that's not a good thing to do. Ano kaya, kupitan ko ang aking magulang? Ano kaya, dayain ko ang aking asawa? O makipagkasundo ka na dun sa yung hindi kasundo? Huwag na, saka na lang. Yung mga delaying tactics ni Satan para mawalan tayo ng kapayapaan. Kita niyo po yung mga pamilya na nagkakaayos-ayos, nagkaka-reunite because they decide in their minds that they would do the right thing. And then they begin to benefit.
Pero kita nyo rin yung mga pamilya nagkakaaway-away because they decide in their minds to do the wrong thing. Mag-agawa ng mga mana, mag-agawa ng mga lupa, mag-agawa ng kotse, ng pianong bulok. Nag-aaway-away ang mga magkakapatid sa walang kakwenta-kwentang bagay because they decide to do that. What is in our thoughts? How can we be more careful? Dear God, thank you for reminding us that we should stand vanguard, Lord. That we should be watchful. That we should not permit evil to enter our minds. In this very sensual world, O Lord, teach us to be spiritual. Teach us to close our eyes, not to stare, not to look when we shouldn't. Teach us not to listen when we shouldn't. At kung ano man nadidinig namin, nakikita namin, nakakarating sa aming isip, turuan niyo kami, Lord, na laging suriin ito. So napakahalaga, Panginoon, humihingi kami ng karunungan to understand your word, and that you may give us wisdom to apply your word in our daily life. Nawa, Panginoon, ma-i-apply namin ang iyong mga karunungan sa pang-araw-araw na buhay. At kung meron sa amin ngayon ng mga kapatid, mga kaibigan, na biktima ng isang mahinang pag-iisip, laging natatalo ng kaaway, humihiling kami, Panginoon, ng kalakasan. From here on, O God, we ask that you make us more sensitive to the kind of thoughts that we are tempted to think of. Nawa, Panginoon, mas maging conscious kami na iniisip pa lang namin, pagsisihan na namin kung mali. At kung may iniisip kaming tama, nagmumula sa iyo because all good things come from you. Teach us, Lord, to execute these good things right away, in their correct time. Kung meron sa amin, Panginoon, na lagi nalang reklamo ng reklamo, it's a kind of thought pattern. Forgive us. Teach us, Lord, how to be more appreciative of you and your blessings. Kung meron sa amin na lagi nalang nagsususpecha, laging marumi ang isip, turuan mo kami, Panginoon, na tingnan kung ano ang mabuti at makilala ito. Bagamat patuloy kaming humihiling na makita din namin kung anong mali at makilala namin ito. Kung meron sa amin, Lord, ang impulse agad magsamantala sa mga mahihina, teach us to change our ways. Kung ang tendency namin, Lord, pag na-hurt is to hurt too, gumante, turuan niyo kami, Panginoon, to have a gentle spirit. Kung kami may mga katamaran, mga habits that make the lives of people around us miserable, teach us to change our ways. At kung meron kami, Lord, ng mga magagandang katangian na dapat magawa para lalong magbigay ng kasiyahan sa aming mga kasambahay, mga mahal sa buhay, turuan mo kami mag-isip ng mga bagay na ito. Whatever is true, whatever is noble, whatever is good, teach us such things. At turuan mo rin kami, Panginoon, na mahalin ang aming bayan, pagtulong-tulungan na iahaw ng aming bayan sa maraming mga kahirapan at suliranin. Sa halip na magturo-turuan, manisin ng iba, ipakita mo rin ang aming mga pananagutan. Teach us to always look into ourselves, Lord, and to find our responsibility for why things happen around us. Pag-iisip na maka-Diyos, pag-iisip na mapagtiwala sa iyo, Panginoon. Pag-iisip na mapayapa. Teach us your ways. Teach us to think like you. At nawa, Panginoon, lalo kami ngayon na maging mapagbantay sa mga negative and sinful influences in our lives. Mas bantayan namin kung ano aming binabasa, pinapakinggan, pinapanood, tinitingnan, sinusunod. At nang sa gayon, Panginoon, lalo kami makasunod sa inyo. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo, magbulay-bulay. What dangerous thoughts could be nesting in our minds? Ano mga paraan ng pag-iisip? Destructive thoughts, suicidal thoughts, highly and overly competitive inclination, lustful thoughts, pinagnanasaan ng bawat dumaan at makita, iniisip ang mga malalaswang bagay, maski hindi marapat. What parts of our thinking and thinking process needs liberation from God? Anong uri ng pag-iisip natin na lagi na lamang na naghahanap ng saya, umiiwas sa problema, hindi hinaharap ang mga pananagutan? The way we think, the way we reason, ang ating mga biases, other people we dislike for no reason at all just because we're biased against them, maybe racially, regionally. Anong uri ng pag-iisip mayroon tayo?
Do we glorify God? Jesus is truth. The truth sets free. Are we free to think intelligently? Are we free to think of holy and noble things? Or are we in bondage to evil thoughts all the time? Seek the Lord. Seek the Lord's touch, the Lord's forgiveness, the Lord's healing. And if you are in a state of mind that you can say, glory to God, I don't have this kind of problems, then you glorify God and thank God. And pray for others. And be more understanding. And be more accommodating. This is a spiritual battle. The battle is not against flesh and blood, but against thoughts that enter our minds. Be with the Lord. Let the Spirit of God teach us even what to pray for. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang 5 Dangerous Thoughts